Sa pamamagitan ng mga maling kaisipan tungkol sa likas ng Diyos, ang mga bansang di kumikilala sa Diyos ay pinaniwala na ang mga taong sakripisyo ay kailangan upang malugod ang kanilang mga Diyos at ang pinakikilabot na kalupitan ay isinagawa sa ilalim ng iba't ibang anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga pagpapadaan ng mga anak sa apoy sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung ang isa sa kanila ay makadaan sa pagsubok na ito na hindi nasaktan, ang mga tao ay naniniwala na ang kanilang mga handog ay tinanggap. Ang isa na nakaligtas ng ganon ay itinuring na bukod tanging kinaluluguran ng mga Diyos. Binibigyan ng maraming mga kaloob at pagkatapos noon ay binibigyan ng mataas na pagtingin at gaano man kalala ang kanyang mga kasalanan, siya ay hindi pinarurusahan. Subalit kung ang sino man ay masunog sa pagdaan sa apoy, ang kanyang kapalaran ay natatakan na. Pinaniniwala ang galit ng mga Diyos ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng biktima. Dahil doon siya ay iniaalay bilang isang handog. Sa mga panahon ng dakilang pagtalikod, ang mga kasamaang ito ay nangyari sa isang banda, maging sa mga Israelita. Ang paglabag sa ikapitong utos ay isinagawa rin sa ngalan ng relihiyon. Ang pinakamalaswa at kasuklam-suklam na gawain ay isinagawa bilang bahagi ng pagsamba ng mga di kumikilala sa Diyos. Ang mga Diyos mismo ay inihahayag na hindi dalisay at ang mga sumasamba sa kanila ay nagbibigay laya sa pagnanasa ng laman. Ang mga di kaaya-ayang gawain ay sinasagawa at ang mga kapistahan ay nagkakaroon ng pangmaramihan at hayag na imoralidad. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay isinagawa na noon pa man. Isa iyon sa mga kasalanan na naghatid ng galit ng Diyos sa sanlibutan bago bumaha. Ganun pa man, pagkatapos ng baha, iyon ay muling naging laganap. Sinisikap ni Satanas ng lubos na pagsisikap na sirain ang pag-aasawa upang pahinain ang mga obligasyong kaugnay noon at bawasan ang kahabanalan noon, sapagkat wala nang hihigit pang tiyak na paraan na kanyang maaalis ang wangis ng Diyos sa tao at magbukas ng daan tungo sa kahirapan at kasamaan. Mula sa pagbubukas ng malaking tunggalian, naging layunin ni Satanas na ihayag sa maling paraan ang likas ng Diyos at lumikha ng panghihimagsik laban sa kanyang kautusan. At ang gawaing ito ay tila nagiging matagumpay. Ang karamihan ay nakikinig sa mga panlilinlang ni Satanas at iginagayak ang kanilang mga sarili laban sa Diyos. Subalit sa kalagitnaan ng pagkilos ng kasamaan, ang mga layunin ng Diyos ay nagpatuloy na sumulong tungo sa katuparan. Sa lahat ng mga nilikhang may kaisipan ay inihahayag niya ang kanyang katarungan at kabutihan. Sa pamamagitan ng mga panunukso ni Satanas, ang buong sangkatauhan ay naging mananalansang ng kautusan ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak, ang isang daan ay nabuksan upang sila ay makabalik sa Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, sila ay maaaring maging masunurin sa kautusan ng Ama. Kaya't sa bawat kapanahunan mula sa kalagitnaan ng pagtalikod at panghihimagsik, ang Diyos ay naglalabas ng isang bayang tapat sa Kanya, isang bayan na ang puso ay kinaroroonan ng Kanyang kautusan. Sa pamamagitan ng panlilinlang, inakit ni Satanas sa mga anghel. At ganon sa lahat ng mga panahon, isinakatuparan niya ang kanyang gawain sa mga tao at kanyang ipinagpapatuloy ang patakaran niyang ito hanggang sa wakas. Kung hayagan niyang sasabihin na siya'y lumalaban sa Diyos at sa kanyang kautusan, ang mga tao ay mag-iingat subalit siya ay nagbabalat kayo at inihahalo ang katotohanan sa kamalian. Ang pinakamapanganib na mga kasinungalingan ay iyong kasama ng katotohanan. Sa ganong paraan, ang mga kamalian ay tinatanggap at bumibihag at nagpapahamak sa kaluluwa. Sa ganitong paraan, isinasama ni Satanas ang sanlibutan sa kanya, subalit ang araw ay dumarating kung kailan ang kanyang pagtatagumpay ay wawakasan hanggang sa walang hanggan.
Ang pakikitungo ng Diyos sa panghimagsik ay hahantong sa ganap na pagpapahayag ng gawain na matagal nang isinasagawang nakukublihan. Ang mga resulta ng paghahari ni Satanas, ang mga bunga ng pagsasaisang tabi sa mga utos ng Diyos, ay mabubuksan upang makita ng lahat ng nilalang na may katalinuhan. Ang kautusan ng Diyos ay titindig na ganap na napatotohanan. Makikita na ang lahat ng pakikitungo ng Diyos ay isinakatuparan, kaugnay ng walang hanggang ikabubuti ng kanyang bayan, at ang kabutihan ng lahat ng mga daigdig na kanyang nilikha. Si Satanas sa harap ng sumasaksing sansinukob ay magpapahayag ng katarungan ng pamamahala ng Diyos at ng kabutihan ng kanyang kautusan. Di na magtatagal, ang Diyos ay babangon upang patotohanan ang kanyang otoridad na kinukutya. Ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? Malakyas 3 verse 2. Ang bayang Israel dahil sa kanilang pagkamakasalanan ay di pinahintulutang lumapit sa bundok nang siya ay malapit nang bumaba doon upang ihayag ang kanyang kautusan. Baka sila mamatay sa pamamagitan ng nag-aapoy na kaluwalhatian ng kanyang pakikiharap. Kung ang ganong mga pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian ay naganap sa lugar na piniling pagpapahayagan ng kautusan ng Diyos, gaano kakilabot ang kanyang paghuhukom kung siya ay dumating para sa kaparusahan ng mga banal na utos na ito. Paano yaong mga yumurak sa kanyang otoridad makatatagal sa kanyang kaluwalhatian sa dakilang araw ng huling pagsusulit? Ang mga kakilabutan sa Sinai ay maglalarawan sa bayan ng mga tagpo sa paghuhukom. Ang tunog ng pakakak ang tumawag sa Israel upang makipagtagpo sa Diyos. Ang tinig ng arkanghel at ang pakakak ng Diyos ang tatawag mula sa buong lupa, kapwa ang mga buhay at ang mga patay tungo sa harap ng kanyang hukom. Ang Ama at ang Anak kasama ang maraming mga anghel ay naroroon sa bundok. Sa dakilang araw ng paghuhukom ni Kristo ay darating na nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama na kasama ang kanyang mga anghel. At siya ay luluklok sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at sa harap niya ay matitipon ang lahat ng mga bansa. Nang ang presensya ng Diyos ay mahayag sa Sinai, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay tulad sa namumugnaw na apoy sa paningin ng buong Israel. Subalit sa pagdating ni Kristo sa kaluwalhatian kasama ang mga anghel, ang buong lupa ay mag-aapoy sa pamamagitan ng kakilakilabot ng liwanag ng kanyang presensya. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik, isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Siya ay tatawag sa langit sa itaas at sa lupa upang mahatulan niya ang kanyang bayan. Isang ilog na umaapoy ang aagos mula sa harap niya na siyang tutunaw sa mga elemento sa pamamagitan ng lubhang kainitan. Ang lupa rin at ang mga gawa na naroon ay masusunog sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo. Kailanman mula nang ang tao ay lalangin ay di pa nasasaksihan ng ganoong pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos tulad ng ihayag ang kautusan mula sa Sinai. Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Diyos. Ang Sinai na yaon ay nayanig sa harapan ng Diyos, Diyos ng Israel. Sa kalagitnaan ng pinakakilabot na pagkakagulo ng kalikasan, ang tinig ng Diyos tulad sa isang pakakak ay narinig mula sa alapaap. Ang bundok ay nayanig mula sa paanan hanggang tuktok at ang mga Israelita, mapuputla at nanginginig sa takot, ay nagsisubsob sa lupa.
Siya na ang tinig ay yumanig sa lupa ay nagsabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Wika ng kasulatan. Ang Panginoon ay uungol mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan, at ang langit at ang lupa ay mga yayanig. Jeremias 25, Joel 3:16. Sa dakilang araw na yaon na dumarating, ang kalangitan ay mahahawi gaya ng isang lulong aklat kung nalululong, at ang bawat bundok at pulo ay makikilos mula sa kanyang kinaroroonan. Ang lupa ay gigiray-giray na parang lango at mauuga na parang dampa, at ang kanyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi na magbabangon. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, lahat ng mga mukha ay naging maputla, at bawat puso ng tao ay manglulumo, at sila'y manglulupaypay. Mga pagdaramdam at mga kapanglawan ay dadanasin nila, at aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, wika ng Panginoon. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Nang si Moises ay manggaling mula sa harapan ng Diyos sa bundok, tinanggap niya ang mga tapyas ng patotoo. Ang nagkasalang Israel ay hindi makatingin sa liwanag na lumuluwalhati sa kanyang muka. Paano pa kaya yaong mga nagsisilabag sa kautusan makatitingin sa anak ng Diyos kung siya ay mahayag sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, napapalibutan ng lahat ng naninirahan sa langit upang hatulan ang mga sumalansang sa kanyang kautusan at tumanggi sa kanyang pagtubos. Yaong mga nagsitanggi sa kautusan ng Diyos at yumurak sa dugo ni Kristo, ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan ay magsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At kanilang sasabihin sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Sa kaarawang yaon ay ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang Diyos-Diyosang ginto sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki, upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan, pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. At mahayag na ang panghimagsik ni Satanas laban sa Diyos ay nagbunga ng pagkapahamak ng kanyang sarili, at noong lahat na pumili maging kampon niya, kanyang inihayag na malaking kabutihan ang ibubunga ng pagsalansang, subalit mahayag na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat ng palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Si Satanas ang ugat ng bawat kasalanan, at lahat ng gumagawa ng kasamaan na kanyang mga sanga ay lubos na mapupuksa. Ang kasalanan ay wawakasan, kabilang ang lahat ng kapighatian at kasiraang ibinunga noon. Wika ng mga awit. Iyong nilipol ang masama, iyong pinawi ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay dumating sa wakas, sila'y malilipol magpakailanman. Subalit sa kalagitnaan ng bagyo ng paghuhukom ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay walang anumang sukat ikatatakot. Ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Ang araw na naghahatid ng takot at pagkawasak sa mga sumusuway sa kautusan ng Diyos, sa masunurin ay maghahatid ng kasiyahang totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian.
Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, wika ng Panginoon. Yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain, at ipahahayag ng langit ang kanyang katuwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Inyong pakinggan ako, inyong nakaaalam ng katuwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Narito, aking inalis sa inyong kamay, ang saro na pangpagiray, hindi ka na iinom pa. Ako nga ay siyang umaaliw sa inyo. Sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis, at ang mga burol ay mga papalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang aking mantipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon, na naaawa sa iyo. Ang dakilang panukala ng pagtubos ay humahantong sa ganap na pagbabalik ng sanlibutan sa kaluguran ng Diyos. Ang lahat ng nawala dahil sa kasalanan ay naisauli. Hindi lamang ang tao kundi pati ang lupa ay natubos, upang maging pangwalang hanggang tirahan ng mga masunurin. Sa loob ng 6,000 mga taon, si Satanas ay nakipagpunyagi upang panatilihin ang pangaangkin sa lupa. Ngayon, ang orihinal na panukala ng Diyos sa paglalang noon ay naganap. Ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Wika ng kasulatan. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay, nangatatag magpakailan-kailanman. Ang mga banal na tuntunin na kinagalitan at sinikap na sirain ni Satanas ay pararangalan sa buong sansinukob na walang kasalanan. At kung paanong ang lupa ay nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halaman ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harap ng lahat ng bansa. Isaiah 61 verse 11.